Samantala, usap natin sa pagkakataong ito si Secretary Sunny Coloma, ang head ng Presidential Communications Operations Office. Magandang tanghali po, Secretary Coloma. Si Habiba po ito. Magandang tanghali naman sa iyo, Princess, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, Secretary, ano na po ang status po ng website ng Philippine News Agency na nahack nga daw po? Panandalian lang po yung naging impairment, no? O out of operation ng website ng Philippine News Agency, at kaagad naman po ito na ibalik sa normal. Kaya't patuloy po nating tinitiyak na mapapalakas ang ating security measures para sa mga website ng ating pamahalaan. Secretary, aside po dyan, no, meron din pong latest na naman po na issue na usap-usapan nga daw po na may posibilidad daw po na magkakaroon ng base militar ang mga Amerikano dito sa bansa dahil na rin yan sa usapan ng sinasabi nating balikatan nga daw po yun. Ano nga po ba yung update tungkol dito bukod po sa sinasabi lamang ito in extreme emergency nga daw po? Sabihin na natin na ito ay isa sa mga policy options. Ibig sabihin, ito ay long-term na pananaw pa lamang sa ngayon. Wala naman yung immediacy or urgency sapagkat batid naman natin na hindi biro-biro yung mag-set up ng mga base militar. No? At ang pagtatatag ng mga base militar ay meron pong mga prosesong sinusunod para dyan. Kabilang na rin po yung malawakang konsultasyon at yung pagsang-ayon po ng iba't ibang stakeholders ng ating lipunan, sapagkat kung maaalala natin, noong nagpasya ang ating Senado na ipasantabi na, no, yung Military Bases Agreement sa Estados Unidos noong 1990s, ay nagkaroon naman po ng mahusay at malawak na konsultasyon at ng karampatang proseso. Kaya sabihin na lang po natin na ito ay tinitignan sa ngayon isang policy option pa lamang. Alright, Secretary, kunin na rin namin ang inyong pananaw po tungkol dito nga sa nangyayaring tensyon ng North Korea at ng South Korea. Ano po ang inyong pananaw sa pagkakaisa po ngayon ng US at ng China tungkol po sa tensyon na ito? Kaisa po ang Pilipinas ng lahat ng mga bansang naghahangad at umaasa na ang kasalukuyang tensyon ay huhupa at magkaroon po ng kaayusan at katahimikan dyan sa Korean Peninsula. Sangkot po dyan ang kabuhayan ng mahigit sa 40,000 mga Pilipino na nagtratrabaho sa Korean Peninsula. Kaya po wala po sa interes natin yung magkaroon ng karahasan o kaguluhan sa mga bansang Korea. At umaasa po tayo na iiral dito ang pagiging resonable, ang pagiging diplomatiko ng mga sangkot na bansa at magkakaroon po ng maayos na pagresolba ang mga issue na kinakaharap ng dalawang bansa sa Korean Peninsula. Secretary, meron rin pong issue ngayon, no? Yung sinasabi nating nais nga daw pong makipag-usap nitong si Sultan of Sulu na si Sultan Jamalul Kiram kay Sultan of Brunei, pero hindi daw umano itong ma-accommodate sa schedule ni Sultan Bulkiah ang ganitong pakipag-usap. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? In behalf po ng palasyo, ano? Yan pong mga bagay na yan ay dapat pong sumailalim sa tamang proseso. Kapag may dumadalaw po na head of state mula sa ibang bansa, idinadaan po yung schedule o agenda ng kanyang pagdalaw sa diplomatic channels po, no? At dinadaan ito sa konsultasyon, bilateral consultation ng mga bansang sangkot. Sa amin pong pagkakaalam ay hindi ito naging subject ng diplomatic consultation. Kaya't maaari po sigurong sabihin na wala na po talagang puwang dahil napaka-kaunti na po ng panahon bago dumating ang head of state, ang Sultan of Brunei. Alright, maraming salamat po, Secretary Coloma, sa papaunlak dito sa amin. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.